So what's up? Magandang umaga sa inyong lahat mga kamanok. Again, this is Linyada ng Mamay at nandito ulit tayo upang sumagot sa mga katanungan po na inyong inilalagay dyan sa comment section. So isa lang palagi ang aking hinihiling mga kamanok if ever na nagugustuhan nyo po yung mga advice, yung mga recommendations, yung pagsagot ko po sa inyong mga katanungan. Huwag niyo po sanang kalimutan na mag-subscribe, mag-like at syempre mag-comment na rin po sa comment section. Wala po yung bayad at hayaan nyo po na ma-featured natin at masagot natin yung mga katanungan ninyo in the next day. Kung halimbawa, magtatanong po kayo ngayong oras na to, kinabukasan, possible, mabibigyan ko na po yun ng kasagutan para sa inyo. Kaya mga kamanok, it's either newbie, baguhan, advance, o matagal na kayo sa mundo ng pagmamanok, nandito lang ako para tulungan, okay, at mabigyan kayo ng angkop na sagot para sa inyong mga problema o katanungan pagdating sa pagmamanok. Kaya ano pang hinihintay nyo? Kung nakapag-subscribe na kayo, nakapag-like at nakapag-comment, maraming salamat at simulan na po natin ito sa pagkakataong ito. So, ang una pong katanungan ay galing kay Gika May Baktad. Okay, so almost 3 minutes ago lang ito. Okay, mainit-init pa. So, kamamay, pwede po ba napakainin ng malunggay powder kasi wala pong damuhan dito sa lugar? Okay, na kinilalagyan po niya. Salamat po. Okay, so tanong niya kung pwede daw bigyan ng malunggay powder yung isang manok na halos walang kadamo-damo doon sa kanyang kinalalagyan. Okay, ang sagot ko po is mas maganda kasi natural po. Yung pong malunggay, actually yung malunggay powder, kung inyo po yung ibibilad, pag po kasi binilad po ninyo yung mismong tangkay kasama yung mga dahon ng malunggay, lumulutong po yun. Okay? Pag po yun na ibinilad po ninyo or isinabit nyo kung saan, sa isang kwarto o kung saan man, lulutong po yun, then magiging crunchy. After a few days, yun po ang inyong hihimayin at inyo pong dudurugin. Ngayon, yung powder po noon, yun po ang inyong utay-utay na ihahalo sa pagkain or kung meron kayong mga kapsula, pwede nyo pong ilagay sa kapsula, then araw-araw or 3 times per week nyo po yun, ipainom sa kanila. So makakatulong po kasi siksik po sa nutrients, sa minerals ang malunggay. So ang dami po niyang mga benefits. Kaya kung wala mang present na damuhan dyan sa lugar ninyo, makakatulong po yan. Okay? So next question po tayo. Ito naman po galing kay Jorge Macario. Almost 8 hours ago lang po ito. Good evening kamamay. Tanong lang po, bawal po bang pagsabayin yung red cell at saka Betamax? Okay, so actually, kung literal na sabay, depende. Okay, depende ito. Kasi si Betamax is injectable supplements. Si red cell naman, ito naman ay panghalo sa pagkain. Okay? So, kung ako ang tatanungin mo po, pwede yan. Lalo kung maintenance, walang problema. Okay? So, pagkain naman kasi, panghalo naman kasi sa pagkain sa red cell eh. Hindi kagaya ni Betamax na injectable supplements. Ang nakikita ko lang na hindi po pwede, kung parehas silang injectable supplements, tapos pagsasabayin mo siyang ibigay, yun ang hindi po pwede. Pero so far, kung pagsasabayin mo yan, halimbawa, nagbigay ka ng 5 a.m., okay, nitong Betamax. Actually, konting tips lang po sa pagbibigay ng injectable supplements, kahit na ano po, mas maganda po ito na sa early in the morning. Mas maganda 5 a.m. Bakit po? Kasi po nakaka-stress po ito. Nakaka-stress po, medyo mainit po sa katawan itong mga injectable supplements. Kaya mas maganda, maagang maaga para malamig pa ang panahon. Hindi pa ganun ka-stress ang manok pag nagbibigay po kayo ng mga injectable supplements. Oo, maganda to sa katawan ng ating mga alaga after a few days kapag na-absorb na niya yung mga benefits mula dito. Pero kapag ito po ay ibinigay ninyo, medyo nakaka-stress. Kaya kung kayo magbibigay ng mga injectable supplements, mas maganda, mas maaga. Okay, so sa tanong mo na po pwede pagsabayin, po pwede naman po yan. Especially kung maintenance, pwede lang po yan. Kasi si red cell, yan po ay rich in iron, glucose, okay, which is dapat yung mga manok po ninyo talagang nag-workout, talagang nag-exercise dapat kapag binibigyan niyo po ng red cell. Okay, actually ito po ay ginagamit din po ito sa kabayo. Yung mga working horses na talagang tumatakbo kasi nagbibigay nga po ito ng energy
nagbibigay po ito ng glucose na kung saan ito po yung ginagamit ng mga kabayo para makapaglabas sila ng energy sa katawan. Magawa po nila yung pagtakbo ng mabilis, kailangan po talaga nila ng energy ng glucose. Kaya ito ay ginagamit, binibigay din po sa kabayo. Kung sa manok naman po ninyo ito ibibigay, kailangan yung manok nagwo-workout, nag-exercise, hindi po pwedeng magbibigay kayo ng red cell, tapos yung manok ninyo natutulog lang. Hindi po pwede yon. So kung kayo is magbibigay niya, pagsasabayin nyo yung red cell at itong Vitamax, pwede sa maintenance, At pwede rin naman kung kayo mamamasyal. So, hinay-hinay lang ang pagbibigay. Wag masyadong araw-arawin. Kung po pwede, 3 times per week, okay na po yun. Ang Vitamax naman, pwede to weekly or every 2 weeks. Kung maintenance, 2 times per month. So maliwanag tayo dito, ano? So, next question po tayo. Ito naman galing kay Joey Makaspak. Almost 8 hours ago lang din ito. Kamamay, magandang buhay po. May bago po akong mga pisang sisiw ngayon. Tanong ko lang kamamay, ano po ang magandang ibigay na vitamins? Actually, simple lang naman to. Kung mga bagong pisang sisiw ito, it depends upon to you. O pwede kang magbigay dyan nung natural way. O pwede dyan asukal o brown sugar lang, ihalo lang sa konting tubig, haluin at saka ibigay. Pwede yun. Pwede rin Progency. Yan po ay vitamins for all generations. Halo lang din sa tubig. Kainaman lang. Kung ang sisiw mo is mga 10 to 15 pieces lang, kahit ganyan lang, karami din sa waterer mo, okay na yan. Hindi naman yun mauubos kasi kapag ganyang mga sisiw, every 4 hours, kailangan mong palitan ng vitamina o ng kung ano mang inumin na ibinibigay mo sa kanya. Hindi po pwedeng babad dito. Hindi po pwedeng pagbigay mo sa umaga, yun na rin ang maiinom nila hanggang hapon. Yung iba kasi, ang privilege ng iba, meron pa naman hindi pa naman nauubos hayaan mo lang, saka mo bigyan pag ubos na. Hindi po pwede, may vitamina, may asukal na papanis po yan. Which is, ang iniingatan natin, lalo na kung maliliit pa yung mga sisiw, yung pagtigil ng panunaw nila, yung pagka-stress nila, lalo na yung digestion. Kaya hanggat maaga, bigyan natin ng maayos at tamang nutrisyon yung ating mga alaga, lalo na yung painom. Kailangan maayos po. Kailangan lagi pong fresh. So kahit ano, pwedeng asukal na inihalo sa tubig, pwedeng Progency, pwedeng Vitamin Pro, kahit na ano, pwedeng Reload Plus, halo sa tubig, kahit na ano, okay po yan. So next question po tayo. Ito naman galing kay L. John Sornido, almost 9 hours ago. Kamamay, tanong lang po, maganda ba itong si Proxygen ipainom sa naglulugon na manok? Sana po mapansin kamamay. So kahit ako, nagbibigay ako nito, si Proxygen. Nakakatulong po ito sa magandang development ng pagtubo ng featherings ng ating mga alaga. So magbigay ka lang nito kahit po 2 times per week. So pang-alalay lang po si Proxygen. Para sa ganun, maganda rin po ang tubo at saka magana po silang kumain. So para sa akin, pwede po kayo magbigay ng Proxygen kung naglulugon ang ating mga alaga. Pero kung kayo naman walang budget, kahit i-cord nyo lang po yung manok. Walang problema, susuloy at susuloy yan. Basta maayos ang pagkain, nauulanan, susuloy at susuloy yan. Gaganda ang tubo ng balahibo. So next question po tayo. Ito naman po galing kay Aaron Ray Kalinaw. So far, last question muna po ito. May mga tanong pa tayong hindi nasagot. So gawa tayo ng part 2. Kamamay, ikaw ba ay naniniwala sa mga sinyal na manok at yung mga, alam mo yun, sa mga kulay-kulay na ganyan? Talaga bang, nagtatagumpay sila sa pasyalan yung mga ganon? Actually, hindi ako ganon. Hindi ako ganon tumitingin sa mga ganito Doon ako tumitingin sa buwan. Kung ako'y mamamasyal, sa buwan ako tumitingin Alright? So kung halimbawa makikita mo sa oras na to, halimbawa nagpunta ka ng pasyalan, tingnan mo yung mga kulay. Kung halimbawa, ang kulay nung isa'y dark, ang kulay nung isang manok ay halimbawa white or sidibalang, tingnan mo.
Sa unang pamamasyal mo kung sino yung number 1 na mamamasyal, tingnan mo hanggang kung sino man yung first 5 na mamamasyal, tingnan mo. Okay? Kung yung bang mga darks is mas mga nagtatagumpay kaysa sa mga lights, titingnan mo yan. Kasi minsan nababaliktad. Okay? Sabihin natin na dark itong isa, tapos itong isa ay light. Okay, minsan nagtatagumpay yung light. Okay? Tapos titingnan mo, halos lahat ng light nagtatagumpay kaysa dun sa mga darks. So yun ang pagbabasihan mo. Okay, kasi meron akong na-try. Ang aking kasama sa pamamasyal is black. Okay? So ngayon, ang aking nakasabay ng pamamasyal is gray or talisayin. So sabi ko, parang mas masaya yung sa akin. Yung talisayin parang medyo, alam mo naman, pagka blacks at saka yung yellow, ang nagsama sa pasyalan, sa paniniwala natin, yung mga blacks is parang mas masaya kaysa sa mga grays o sa mga talisayin. Pero on that time, nakita ko yung akin, mamamasyal kami ng 37. Ang nakita ko, yung mga lights, mas nagiging masasaya at nagtatagumpay. Kahit mga darks yung kanyang kasabay ng pamamasyal. Sabi ko, medyo alanganin. Hindi ko nakikita na sa oras na to, yung mga darks is mas magiging masaya kaysa sa mga lights. At yun nga ang nangyari. Although, yung akin, okay, maayos naman. Maayos. Sa madaling sabi, nakauna pa nga eh. Nauna pang sumaya yung sa akin eh. Kaso hindi pa tapos yung pamamasyal. At the end, kami pa yung umuwi na umiiyak. So on that time, masasabi ko na hindi natin masasabi yung sa kulay-kulay eh. Pero yung sa buwan, okay, doon po tayo mag-base. Kung ano po yung halimbawa, hindi ko alam sa gabing ito, medyo madilim na. So po pwedeng yung mga blacks is sila yung uuwi na nagtatagumpay. Pero kung halimbawa light, yung buwan, doon. Yung mga whites naman, sila yung masasaya. Kaya doon po kayo tumingin. Huwag po kayong tumingin sa mga kulay-kulay na ganyan. Meron namang nangyayari talaga yon. Pero hindi sa lahat ng pagkakataon eh. Ako tinitingnan ko talaga kung sino yung mga unang 5 mamamasyal. Kung ito bang mga lights na ganito is sumasaya, or itong mga darks na ganito, hindi sumasaya. Tinitingnan ko muna. Then kung halimbawa kasama ko ng pamamasyal is blacks. Okay? Then sabi ko, yung mga blacks parang medyo malulungkot ngayon Yung 5 blacks na namasyal ngayon, parang wala pang humingiti. So ang ginagawa ko kapag ganun, so ano lang tayo? Bababa lang ang dala nating, ang dala nating laman ng bulsa kapag ganun. Hindi po pwedeng damihan. Kasi yun nga, kita ko yung mga blacks medyo malulungkot. Okay? So mga kamanok, sana kahit paano nakuha niyo po yung aking ibig sabihin. Okay? Kasi alam niyo naman, dito hindi tayo po pwedeng magpaliwanag ng, ng masyadong malalim kasi mahirap na. So see you for our next vlog mga kamanok. Sana kahit paano makatulong ang simpleng mga advice, mga lessons, and tips pagdating sa pagmamanok. So see you for our next vlog. Huwag niyo kalimutan na magtanong, mag-subscribe at mag-like, kagaya rin ng iba. So see you for our next vlog. Mahal ko po kayo. Paalam.